Maraming Pilipino ang sang-ayon sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte base sa survey ng Social Weather Station sa huling quarter ng 2024. Tinanong din sa naturang survey kung ano-anong mga issue ang posibleng batayan ng impeachment. May unang balita, si Dano Tingpungko. Sa survey ng SWS nitong huling quarter ng 2024 na kinomisyon ng advisory at research consultancy group na Stratbase, 41% ang nagsabing sumasang-ayon sila sa mga inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. 35% ang hindi sumang-ayon habang 19% ang undecided. Kung hihimayin ang naturang impeachment ay pinakasuportado ng mga nasa Balance Luzon, kung saan 50% ang sumang-ayon, sinundan ng National Capital Region, Visayas at Mindanao. Pinakamarami naman ang hindi sang-ayon sa baluarte ni Duterte sa Mindanao kung saan 56% ang nagsabing hindi nila suportado ang mga inihaing reklamo. Sa ngayon, 3 impeachment complaint na ang inihain laban kay VP Duterte at may inihahanda pa umanong ika-4 na reklamo. Tinanong din ng mga respondent kung ano ang maaaring maging basehan para ma-impeach ang vice-presidente. 46% ang nagsabing pwedeng maging basihan ng umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential at intelligence funds nito. Sinundan niya ng kanyang pagtanggi umano na sagutin ang investigasyon kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Umano'y ill-gotten wealth na hindi umano maipaliwanag ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-and-Form ni Duterte. Sinundan ng mga pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. At umano'y pagkakasangkot niya sa extrajudicial killings nung siya ay mayor pa ng Davao City. Isinagawa ang survey nitong December 12 hanggang 18, 2024 sa 2,160 respondents at may margin of error na plus or minus 2%. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng bise kaugnay sa naturang survey. Nauna nang sinabi ni Duterte na handa siyang harapin ang mga ito at dumepensa ring wala siyang nilabag na batas. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.